Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Hinulaan ng Biblia ang pagtalikod ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Napag-aralan po natin sa nakaraang pagsamba na noong narito pa ang Panginoong Jesucristo ay naitatag na niya ang kanyang iglesia. Ang pangalan ng iglesia na kanyang itinatag ay Iglesia ni Cristo. Noong ang Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit, ay iniwan niya ang iglesia sa pamamahala ng mga apostol. Ito po ay lumaganap sa dako ng mga Hudyo at mga Hintil. Subalit ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na pinamahalaan ng mga apostol noong unang siglo ay hindi nagpatuloy sa pag-iral pagkamatay ng mga apostol. Bakit po? Ano pong nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ito po ang pag-aaralan natin sa pagkakataong ito. Dumako tayo sa unang bilang. Ayon sa hula o paunang pahayag ng Panginoong Jesucristo, anong mangyayari sa iglesyang itinayo niya noong unang siglo? Ang sagot, ang mga kaanib ay ililigaw o dadayahin. Sino po ang humula o nagpaunang pahayag na ang iglesia ni Cristo noong unang siglo ay ililigaw o madadaya? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Sino po ang ililigaw o mga madadaya? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sa ikalawang bilang, sino ang magliligaw o daraya sa kanila at gaano karami ang maliligaw o madadaya ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot, babangon ang maraming bulaan o sinungaling na mga propeta at ililigaw ang marami. Ayon sa Panginoong Jesucristo, kakaunti ba o marami ang dadayain o maliligaw? Ang sagot ay marami. Sino po ang magliligaw o dadaya sa maraming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ang sagot, ang sinasabing babangong maraming bulaang propeta. Pagka sinabing bulaan, mga kapatid, anong ibig sabihin nun? Yung bulaan, hindi totoo o sinungaling. Ang mga bulaang tagapangaral na ito magtuturo ng mga aral na iba at salungat sa ipinangaral ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Sa kasunod na bilang, ano ang katumbas ng mga kaanib sa unang Iglesia ni Cristo ay ililigaw? Ang sagot, basahin natin, itatalikod sila mula sa tunay na pananampalataya. Lumipat na tayo sa kasunod na bilang. Paano itatalikod ng babangong mga bulaang propeta ang mga kaanib sa unang Iglesia ni Cristo mula sa tunay na pananampalataya? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Pasusunurin sila sa mga aral ng demonyo. Ang dalawa sa mga aral ng demonyo ay ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa pagkain ng lamangkati o karne. Kaya matatalikod sa pananampalataya maraming mga alagad o mga kaanib sa unang iglesia ay sapagkat pasusunurin sila ng mga bulaang propeta sa mga aral ng demonyo. Ano ang dalawa sa mga aral ng demonyo? Ang sabi, ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa pagkain ng karni.
Dahil sa ang mga demonyo o ang diablo ay espiritu sa kalagayan, gagamit sila ng mga tao bilang kasangkapan nila sa pagtuturo ng kanilang pinaka. Ngayon, alamin natin sa kasunod na bilang, sino ang nagtataguyod o nagtuturo ng mga aral ng demonyo? Ang sagot, ang Iglesia Katolika. Anong katunayan? Basahin natin. Ang mga pari ay pinagbawalang mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. At ang mga Katoliko ay inutusang mangilin o lumayo sa pagkain ng karne kung Biyernes. Sino pong nagtaguyod ng dalawa sa aral ng demonyo? Ang Iglesia Katolika. Sino ang pinagbawalang mag-asawa? Yung mga pari nila. Sino po ang inutusan na huwag kakain ng karne? Yung mga miyembro nila o yung mga Katoliko. Sa kasunod na bilang, paano ipinakilala ng Panginoong Kristo ang mga bulaang propeta na magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo? Sa madaling salita, sino itong mga sinungaling na mga tagapangaral na ito? Basahin natin ang sagot. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobo na maninila. Makikilala ba natin, mga kapatid, yung mga sinungaling na mga tagapangaral? Opo. Paano natin sila makikilala? Sa pamamagitan ng kanilang pananamit. Ano ang uri ng kanilang pananamit? Ang sabi, nakadamit tupa. Pero sa loob, sila ay mga lobo o asong gubat na maninila. Sa kasunod na bilang, ano ang ibig sabihin na ang mga bulaang propeta na itinulad sa lobong maninila ay nakadamit tupa? Sino ba ang tupa na ang pananamit niya ay tutularan ng mga bulaang propeta? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Si Kristo ang kordero o tupa ng Diyos, na ang damit niya ay tutularan ng mga bulaang tagapangaral o bulaang propeta. Sino po ang tupa na ang damit ay tutularan ng mga bulaang propeta? Ang tupa na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung damit ni Kristo ay tutularan ng mga bulaang propeta. Kaya sa ikawalong bilang, sino ang tumulad sa pananamit ng ating Panginoong Hesukristo na tupa o kordero? Ang sagot, ang pananamit ng pari na nagmimisa ay nakakatulad ng pananamit ni Kristo. Maliwanag po yan. Kaya sa katuparan ng hula, sino ang tumulad o gumaya sa pananamit ng Panginoong Kristo na tupa? Ang mga paring Katoliko. Pagka sila'y nagmimisa, nakasuot sila ng mahabang damit tulad ng pananamit ng Panginoong Kristo. Tatandaan ninyo, nagsisilapit sila na nakadamit tupa, pero sa loob, ano sila? Mga lobo na maninila. Sa ikasyam na bilang, bukod sa magtuturo ng mga aral ng demonyo at tutulad sa pananamit ng Panginoong Kristo, ano pa ang ikakikilala sa magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo? Ang sagot, sumalangsang o hindi sumunod. Sumalangsang sa utos ng Diyos na ang katumbas ay nagmataas, nakipantay sa Diyos.
Ipinagpaon na po ng mga apostol na pagdating ng pagtaliwakas o pagtalikod, mahahayag yung taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ano ang gagawin niya? Sasalangsang siya sa utos ng Diyos na ang katumbas magmamataas at makikipantay sa Diyos sa kasunod na bilang. Ano ang utos ng Diyos? Na kapag sinalangsang o hindi sinunod, ang katumbas nito ay nagmamataas at nakikipantay sa Diyos. Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Ang utos na huwag patawag na ama ng kaluluwa dito sa lupa. Sapagkat ang ama lamang na nasa langit, ang ama ng kaluluwa. Dapat nating maunawaan, mga kapatid, ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao. Kaya siya ang ama na pinagmulan ng lahat ng kaluluwa. Ang Diyos lang yun. Pero dito sa lupa, merong nagpapakilala, nagpapatawag na ama ng kaluluwa. Sino kaya yun? Sa kasunod na bilang. Sino ang sumalangsang sa utos na ito ng Diyos at nagpakilala na sila man ay ama ng kaluluwa? Basahin natin ang sagot. Ang Papa o Pope ng Iglesia Katolika na pinakamataas daw na ama ng kaluluwa dito sa lupa, at lahat ng mga paring Katoliko na mga ama rin daw ng kaluluwa. Mababasa natin yan sa aklat na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Kaya, ang pagkakakilanlan ibinigay ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol sa mga bulaang propeta na magliligaw o magtatalikod sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay nasumpungan sa mga namumuno sa Iglesia Katolika at sa mga pari nito. Subalit hindi lamang ang mga ito ang pagkakakilanlan sa mga nagsagawa ng pagtalikod sa mga kaanib sa Iglesia noong unang siglo. Sa mga susunod nating pagtitipon, ay pag-aaralan natin ang karugtong ng leksyong ito ukol sa nangyaring pagtalikod ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo mula sa tunay na pananampalataya. Mga kapatid, bago natin tapusin ang ating pag-aaral, bago tayo tumayo at manalangin, ay babasahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Hinulaan ng Biblia ang pagtalikod ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Pagpalain kayo ng Diyos, tumayo kayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Ibiniyaya mo sa amin ang pagkain ng aming kaluluwa. Pagpalain mo kami, Ama, na ang iyong mga salita patuloy naming maingatan. Higit sa lahat, ito'y aming masunod hanggang sa matapos na namin ang aming takbuhin. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, maging ang kanilang mga anak. Bigkisin mo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamalasakit. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat, lagi nilang magunita ang kanilang tungkulin na ikaw lamang ang pupurihin at sasambahin. Aman Diyos, patuloy mong itaguyod ang aming mga pagsamba. Gamitin mong mabisang kasangkapan. Maakay kaming lahat sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Patawarin mo sana kami, Ama, sa aming mga kasalanan at nawa po nakapagdulot kami ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Nananalig kami
dininig mo ang aming dalangin. Iginawad mo po ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ni Jesus, na dakila po namin nakapagligtas.